Good evening, brothers and sisters. Today is May 11, 2012. And this Sunday is Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers. And we are also privileged to receive with us the Mother of the Lord through Our Lady of Manawag. So, Manawag po sa Pangasinan, yung Manawag, Manawag, magtatawag. So, yun po ang trabaho po ng ating Mama Mary hanggang ngayon. He calls people to come to His Son, Jesus Christ. So, ganun din po sa atin, bilang Kristiyano at tayo mga Brevs, we bring every soul to Christ the King. At next week po ang ating camping, May 15 to 18. At napakaganda po ng ating theme, I chose you, from John chapter 15 verse 16. And ngayong Sunday, yung reading din, I chose you. No? Basahin ninyo sa Sunday yung Sunday Gospel, makikita nyo yun sa internet. I chose you din ang reading. So ano ba itong I chose you? Kapag titignan natin, si Mama Mary was also chosen by the Lord. Hindi niya ginusto yon or hindi niya pinangarap. But the angel came and announced the good news that she will become the mother of the Lord. So napili po siya. Ganon din tayo, pinili tayo ng Panginoon. Na the Lord has chosen us. Sabi doon sa verse, you did not choose me, I chose you. Diba? Go and bear fruit that will last. Ano yung fruit na yon? The fruit is love. Kaya nga, pag-iisipin natin na napili tayo, hindi ba tayo natithrill? I will give you an example. Itong mga kasama natin sa Brevs, yung mga ate natin, yung Chantal, nakalusot sila sa first round screening ng audition ng X Factor. Nung second screening, hindi sila pwede lahat. Kasi nasa abroad si Ate Sam, si Ate Lali naman, meron silang project, nasa Cavite siya. Ang libre lang si Mickey. So, Mickey was trying her best na maigrupo sila. No? Kasi yung audition nila, Saturday yon, last week. Kasi nung unang audition nila, siya naman yung hindi pwede. Pwede yung dalawa, hindi naman siya pwede. Kaya yung second round, siya yung pwede, yung dalawa hindi pwede. So, parang nadidismaya si Mickey, parang masama na loob niya. Pero wala siyang magawa kasi legitimate naman yung activity ng kanyang mga dalawang kasama. And then, so hindi sila nagpakita ng audition na yun. Wala talaga sila, hindi sila kompleto. And then, after a week, tumawag sila. Napasok sila sa third round na hindi pa sila naka-second round. So, dahil the strength ng performance nila nung first dito na napanood ata natin, kung napanood ninyo. So, my dear friends, nasa third round na sila, ang mag-judge sa kanila, yung mga sila Gary Valenciano, sila Charis Pempenko. So, ito na yung mag-judge sa kanila sa third round. So, itong si Mickey, sa sobrang tuwa niya, bigla siya nag-text sa mga leaders. Sabi niya, ano pang magagawa ko sa Big Tent? Gusto niya mag-serve dahil magpapasalamat siya sa Lord. Sa nangyaring yun na wala naman silang effort, pero nakapasok sila sa third round. Kumbaga, yung point na yun, yung kung nararamdaman niya yung nararamdaman ni Mickey, ganun dapat nararamdaman natin. Kasi si Mickey, pinili lang sila. Hindi naman sila ang namili na pumasok sa third round. Kaya sa atin, yung feeling natin na ganon, sana ganon yung feeling natin. Kasi pinili tayo ni Lord. Kasi sabi ni Lord, I have chosen you to be holy and blameless. Kasi pag pinili ka ni Lord, ihihiwalay ka niya. That's why a building is holy, like the church. We call this church a holy church. Why? Because it is different from any other buildings. Tama? The priest is separated from us kasi he is performing the holy orders. Anything holy is separated from the world. Nagets nyo?
So, ang pagpili sa atin ng Panginoon, ganun din. Hindi tayo kapareho ng mga tao sa mundo. Kaya tayo Kristiyano at nabautismuhan tayo to become Christians. We are marked by the power of the Holy Spirit to be separated from the people of the world. Nagets nyo? But our separation is within the world. We are not separated from them, but separated in a way that God has called us. Like Israel, when Israel was a slave nation. Tandaan niyo, ang Israel, buong Israel, slave nation yan. Slave sila ng Egypt. But when God called them to become His people, they were separated from Egypt. Hiniwalay sila. Because they are chosen by the Lord to be holy and blameless. Ganon din tayo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, hinihiwalay din tayo ng Panginoon. Mahirap naman, di ba? Kasi nandito tayo sa mundo eh. Ang hila ng mundo, ang lakas eh. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, be a standout. Dapat tayo we become witness. Kapag tayo nagwo-work sa opisina, we have to shine as Christians. If we are students sa school, nakikita yung pagiging Kristiyano mo sa school. Di ba? Kung yung mga teachers nga makikita mo yung secular teachers sa mga Christian teachers. Yung masasabi mo na yung teacher na nasa Panginoon, iba siya mag-treat sa kanyang mga estudyante. Nagets nyo? So, sa lahat ng mga na nandito tayo sa mundo, it has to show that we are Christians. Because God has called us. I chose you. Tulad ngayon, Brevs tayo. Bakit tayo lang nandito? Sabihin natin, no. Sa mga kabataan po, ipo-point out natin. Kasi napili kayo to become Brevs. Napili kayo ng Panginoon, hiniwalay niya kayo. Na yung ginagawa ng ibang kabataan, hindi yun kailangan gawin. Kasi may pinagagawa ang Panginoon sa inyo. Kaya nandito tayo. Those are separation because we are marked by the Lord to be holy and blameless. Kaya tayo, kahit na nasa mundo tayo, we are within the world, we are not of the world. We do not belong to the world. We are here to become instruments of the Lord, of His peace and His love. Kaya dapat lumitaw yon. Kaya sinasabi nga nila, Christians should be better seen than heard. Ang Kristiyano, ang pag-witness ng isang Kristiyano, dapat nakikita. Hindi nang napapakinggan or pinag-uusapan lang. Di ba? Kaya ito yung separation na sinasabi natin ng mga saints, that we are separated. We are separated. Kasi we belong to God. And if we belong to God, we stand up for this conviction that we really belong to God. Kaya nakakalungkot, kumisan, ang mga Kristiyano, tulad natin, 85 to 90% Christian tayo sa mundo, pero ang gawain ng mga Pilipino, hindi maganda. Ang pagiging Kristiyano niya hindi nag-i-stand out. Kaya nga, ito ang challenge sa atin ngayon. Na tayong sumusunod sa Panginoon, we do not allow it to just happen that people will say na, ang Christian nation tayo naman. Pero number 1, number 2 naman tayo sa corruption. We should dispute that. Sabi lang ng mga tao yon. Kasi ang next generation of leaders, kayo na Will we still follow the ways of our leaders of today? Because they are not shining the example of being a Christian? I don't think so. Kaya ngayon pa lang, natitrain na kayo. Kasi hiniwalay na kayo for this purpose. So, wag nating sayangin yung call na yon. Na yung actions natin, na sinasabi nila, na masasabi nila na, iba talaga yung pagiging Kristiyano. Lalapit mga kaklase mo, saan ka ba nag-church? Saan ka nagsiserve? Pwede bang mag-join? Ba? So, sa mga actions mo pa lang, you are already bringing souls to the Lord. And hopefully, this will flourish. But sabi nga ng Panginoon, do not be afraid. At saka huwag kang mawawala ng pag-asa. Because I will always be with you until the end of the age. So, this is the separation of us being Christians na pinili ng Panginoon sa mundo. Kaya next week, my dear friends, we are welcoming the young people
the delegates of the 13th Big Tent Festival, we welcome you. Our theme is, I chose you. Panindigan natin itong tawag ng Panginoon sa atin. Hindi tayo ang namili kay Kristo, siya ang namili sa atin. And so we stand in awe with that. Because wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, basta pinili niya tayo. Yun na yun. So ang response natin dito, gusto ko lang mag-serve. Paano tayo mag-serve? Yun ang response natin sa pagiging pili natin sa Panginoon. Amen.